Sa pagpalang araw po sa ating lahat, Pastor Mark Anthony de Valdivia po mula po sa BC Christ Baptist Church Mabacong, Philippines. Isang dakilang bagay na pagkalooban ng pagkakataon upang ipangaral ang dakilang pag-ibig ng Diyos o maibahagi sa atin ang dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin mula po sa kanyang mga salita. Ang sayo po ng John chapter 3 verse number 16, sapat gayon na lamang pagsinta ng Diyos ang libutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino sa kanyang sumampalatay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi po ng Biblia, sapat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan. Ang sanglibutan po, na binabanggit po dito walang iba kundi tayo, mga tao. Pero sabi po ng salita ng Diyos ay gayon na lamang. Bakit po gayon na lamang na inibig po tayo ng Diyos? Sapat sa katotohanan po, ang sabi po ng Biblia sa aklat po ng Romans chapter 3 verse number 23, sapagkat ang lahat ng nagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi po ng Biblia, ang lahat ng tao ay makasalanan. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, gayon na lang na inibig tayo ng Diyos, na magamat tayo mga makasalanan, inibig po niya tayo. So kung titignan po natin, ano pa yung pagkakasalang sinasabing nagawa po natin? Ang sabi po ng aklat po ng Romans chapter 3 verse number 4, huwag na mangyari o bagkus pa nga ang Diyos itapat, datapwat, subalit ngunit, ang lahat ng tao ay sinungaling gaya ng nasusulat. Sabi po ng Biblia, tayo po bilang mga tao, tayo po yung mga sinungaling. At ako pinaniwala, wala po sa atin sino man na hindi po nakagawa ng tinatawag pong pagkasinungaling. At dahil sa ito po'y kasalanan, ang sabi po na aklat po ng Romans chapter 6 verse number 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya po ang tao ay namamatay physically sapagkat tayo po ay makasalanan. Subalit, gusto po maintindihan po natin na hindi lamang po pisikal na kamatayan po ang binabanggit po na pwedeng maging kabayaran po ng ating mga kasalanan dahil tayo po sinungaling. So meron po sinasabi po sa aklat po namin ng Revelation chapter 21 verse number 8, sabi po ng Biblia, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi manampalataya at sa mga suklam-suklam at sa mga matitao at sa mga mapakiapid at sa mga gagaway at sa lahat ng mga pagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling ang kanilang bahagi is dagat-dagatang nagnininga sa puwit at supre siyang ikalawang kamatayan. So makikita niyo po, hindi lang po pisikal na kamatayan ang po pwedeng mangyari sa tao, kundi sa po ng Biblia, dahil tayo po yung mga makasalanan, tayo po ay sinungaling. But binanggit po ritong 8 uri ng kasalanan. Maaari yung 7 ay hindi po atin nagagawa. Pero meron pong isa na hindi po atin po pwedeng itanggi, na hindi po atin nagagawa. Ito po yung pagkasinungaling. At sa po ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan bilang mga sinungaling. Ang sayo po rito, ang kabayaran na pwedeng sinungaling ay ang ikalawang kamatayan. Ito po wala iba kundi ang dagat-dagatang nagdininga sa puwet supres ang ikalawang kamatayan. So kung titingnan po natin sa ating mga binasang talata, once na tayo bilang tao ay mamatay, bawian ng buhay sa lupa pong ito. Sabi po ng Biblia, ang pupuntahan po ng tao ay ang dagat-dagatang apoy at supre na siyang ikalawang kamatayan, which is, ito po yung tinatawag na impyerno. Pero ganun pa man, sabi po ng salita ng Diyos, ayaw ng Diyos na ang tao ay pumunta sa impyerno. Sapat sabi po ng Biblia, iniibig niya tayo. Sabi po ulit ng talatang ating binasa, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos ang libutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya. Ang gusto po ng Diyos, sabi po ng Biblia, tayo po ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak, namatay sa krus ng Kalbaryo, nagdanak niyang kanyang walang salang dugo. Ano pong layunin? Upang tayo po'y bigyan ng buhay na walang hanggan. Hindi po yun dito sa lupa. Ito po'y dun po sa langit na bayan kasama ng Diyos na walang hanggan. Ang nais lamang po ng Diyos ay tanggapin natin. Ito yung kanyang kaisa-isang anak na ibinigay sa atin, namatay po doon sa krus ng Kalbaryo, nagdanak po ng kanyang walang salang dugo upang bayaran ang ating kasalanan. Kasi nga may kabayaran ang kasalanan, ito po'y kamatayan. Si Kristo po ang namatay, nagbayad ng atin pong kasalanan. Kasi po ng Biblia, kung ang sino man sa kanya sasampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ayaw ng Diyos na ikaw at ako'y mapahamak. Ang gusto ng Diyos ay magkamit ka ng buhay na walang hanggan, na pag namatay ka sa lupang ito, makasama mo siya
doon sa langit na bayan. Kaya ngayon po umagang ito, nawa tanggapin natin, tanggapin po ninyo ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat sa po sa atin. Tanggapin nyo siya bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. Sa po na aklat po ng John chapter 1, verse number 12, datapwat ang sino mang sa kanya nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatan upang maging anak ng Diyos. Pag tinanggap ninyo si Kristo, tinanggap natin si Kristo, bibigyan tayo ng Diyos ng relasyon sa Kanya bilang Kanyang anak. Pag tinanggap nyo si Jesus bilang inyong Panginoon tagapagligtas. Kaya nga po muli sa umagang ito, sa araw na ito, tanggapin nyo ang dakilang regalo ng Diyos, tanggapin nyo si Kristo sa magitan ng pananampalataya bilang inyong Panginoon tagapagligtas. So muli, maraming salamat po and God bless us all.